Nako po, Senador Marcoleta, pinagkampi-kampihan na, tinarget ng mga bangag, dilawan at mga pinklawan. Talagang gusto nilang mawala ang kanilang tinik. Dahil kilala po natin si Marcoleta na talagang may katwiran. Kung sino pa yung lumalaban sa kasamaan, siya pa yung gustong mawala. Si Marcoleta pa ang gustong ikulong. Mga kababayan ko, Cayetano nagwala. Talagang galit na galit, nanggigil po dito kay Vince Dizon. Ito yung mga dahilan bakit gusto nilang mawala si Marcoleta. Panoorin po natin mga kababayan ang mga kawatan na manggigigil ka. Tignan nyo po si Taxman, 667 billion ang anomalya. Kakasuhan po ngayon ng plunder ng batas. Kita nyo, tas si Marcoleta ang hinahabol. Wala namang ginagawang masama. So ipakita po natin ang ilan sa mga dahilan bakit gusto nilang tibagin si Marcoleta. Ito po mga kababayan, si Cayetano na pong nagsabi. Panoorin nyo po, magugulat kayo dito. Bakit nyo binibid na yung project? Bakit nyo binibid na yung project? Pangako kayo ng pangako tapos i-out nyo kami. Diba? Senador ako, hindi ako congressman. So kahit Muntinlupa yan, may pakialam ako. Hindi ako pwede magmura dito dahil session hall to. If Secretary Vince was with DOTR now, and not with DPWH, may I ask the dear Secretary, Sir, ano mas maganda dyan sa circumferential travel or transportation mode sa buong Laguna Lake? Mas maganda ba dyan ang highway na 6 kilometers, na 6 lanes or 8 lanes? O mas maganda ba dyan train ang ilagay natin? Medyo sabi ni Vince, kailangan niya raw pag-aralan pa at okay. upuan. Bakit nyo binibid na yung project? Pangako kayo ng pangako tapos i-out nyo kami. Diba? Senador ako, hindi ako congressman. So kahit Muntinlupa yan, may pakialam ako. Ang Laguna Lake, halos walang nagsasalita dyan. Ako nagsasalita dyan. First privilege speech ko yan. I see the Laguna Lake, I see the authority, where's the development? May I? Mga kababayan, nakita nyo, ganito po ang mga kawatan. Ganito ang ginagawa nila kay Marcoleta para mapatalsik at mawala si Marcoleta, para mawala yung tagapagtanggol sa katwiran. Kita nyo? Si Cayetano nang nagsabi, bakit? Binibid nyo na, hindi nyo pa paalam. Gawin ang project. Wala pa pala yung project, binibid nyo na. Ito ang mga dahilan mga kababayan kaya gusto nilang mawala si Marcoleta. Tinutugi si Marcoleta ang mga kawatan. Ito namang nagsusulong na makulong si Marcoleta. Talagang ibang hinahabol nila. Si Marcoleta talaga ang target nila. Hindi yung mga tunay na magnanakaw. Nako mga kababayan, manggigigil talaga kayo. Tuloy-tuloy natin ito. Cayetano, bakbakan mo ito. Isipin mo, DPWH and Dizon in explosive Philippine Senate hearing. Cayetano explodes in Senate. And Marcoleta. Po, mga kababayan ko. Yes, ask go a ahead, ma'am. question. Yes. The infrastructure project that is being discussed, did it go through the environmental impact assessment? Does it have an ECC That's a good already? question. That's my next Yeah. question Dumaan na ba yan And- sa, may ECC ba yan? And does it have the DepDev's TRIP, the 3-year rolling infrastructure program? According to DPWH, meron pong ECC. Meron silang ECC. Okay, guys, were you present in the last budget hearing? Was Yusek Sadiin and Ma'am
were you present sa last budget hearing ng I think it was on my birthday kasi I was not here Yung dito, it was October 27 or 28. Yung last budget hearing nung chair ni Chair Win. Nandito ba kayo noon? Budget briefing po dito. Dito sa Senate. Wala raw silang dalawa. Hindi, kasi pinasalita niyo si Yusek David kung ano sinasabi na ECC na illegal reclamation, flood control na naging reclamation, road dike ng DPWH yon. In-extend ng konti ng DPWH para may linear park, hinahanapan ng ECC. Samantalang yung project nyo, ilan lanes yan? 6 lanes, 8 lanes? 6 Oh, lanes hindi po. ba obvious kung maglalagay ka ng 2 meters linear park to 3 meters, hindi papasa sa ECC? Pero kapag ka 6 lanes, papasa sa ECC? Ibang klase. Nangangamoy nakaw din itong si Dizon at Gatchalian Nakikita niyo naman mga kababayan. Hindi pa alam yung project, binibid na ng mga kawatan. Diyos ko Lord. Kaya tingnan nyo, tinitira nila si Marcoleta para mawala yung mga magagaling na senador. Kita nyo, si Cayetano na ang nagsasabi. Ito ang mga dahilan bakit gusto nilang ikulong si Marcoleta. Nakita nyo naman ang mga ginagawa ni Marcoleta. Mula umpisa ng Blue Ribbon, siya ang nagsabi, may kawatan dito. Puro butete, puro sapsap, dilis ang hinuhuli nyo. Hulihin natin ang mga buhayang malalaki dito, mga balyena butanding. O tignan nyo mga kababayan, tinutugis ng mga bangag si Marcoleta para manahimik. Tignan nyo yung sose niya. Yun ang ginawang dahilan para patahimikin. Ayun, kinasuhan sa ombudsman. Ito naman ang gagamitin ni Remulla. Ang sabi, ang ganti ni Remulla kay Marcoleta. Yung mga nagkaso kay Marcoleta ng perjury dahil hindi nagsabi at nag-declare ng sose sa kanyang campaign donation, ay yun ang ginamit ng mga kawatan. Isipin nyo mga kababayan, kung sino pang tagapagtanggol, sino ang nasa katwiran, yun ang kanilang gustong ipakulong. Nasaan ang hustisya dito? Nakakagigil na talaga mga kababayan. Sabi ng mga kababayan natin, sige gawin nyo yun. Gawin nyo kung kaya nyo para magwala ang mga Pilipino. Huwag nyong gisingin ang natutulog na higante. Ayan na, yari kayo. You know, Sec Vince, reputations are important here. And I thank you because nga kinorek mo. Pero hanggang ngayon, nangungulit ang PRA at saka DNR Nagbigay pala sila ng ECC for 6 lanes So for 2-3 meters, quick questionin nila. Project ng DPWH Project ng DPWH. Oh, but this is my point to close the issue on that. Sec Vince, can we go to NEDA and check kung anong pinakamabuti dyan? Kasi duda talaga ako sa project na yan Bakit uutangin? Oh. Bakit hindi PPP? Tapos kung talagang transportation at saka eco-friendly, bakit hindi train? Or kung combination? Sabi ko nga pa, pwedeng dalawa. Hindi nga kasi may past break si Secretary Bunuan dyan Kaya nagulat ako na binid nyo pa rin. Alam nyo may problema kami dyan Di ba? So anyway, may I request, Mr. Chairman, that you know, Korean yan, di ba? Korean, yung utang. Ayokong ayokong mapaya tayo sa lenders natin. Naging DFA secretary ako Naintindihan ko pagka, di ba, Sec Vince, pag nasa Japan tayo,
sabi na bawasan yung pondo, sabi yung right of way, hindi natin, nakakahiya eh. Ang problema, 3 taong ko to bring up sa inyo, hindi nyo sineseryoso yung aking concerns dyan. Kung nung first 3 months, baka ginagawa na yan eh. Oo lang kayo ng oo, tapos akala nyo hindi ko babantayan. Grabe. Tapos anong mangyayari, sir? Pag nagawa nyo yung Kalamba hanggang Sukat, susunod na sa Sukat, barangay ko, Bagong Bayan, ipapublish nyo na kaya wala ang Taguig kasi pinatanggal ko? Kayo naman nagsabing wag na ituloy. Sinabi ng LLDA, okay eh. Okay kami sa 1 kilometer setbins. Ang gusto namin, hindi tamaan yung property values. Tapos secondly, that road will help as a secondary dike. Kasi yung isa naming subdivision ngayon, subdivision ng Taguig, hindi akin yon. Because of the rising waters doon, lalong binabaha yung Bay Breeze. Inaaraw-araw din kami doon. Lahat ng kausap ko dyan, nag-retire na kasi panahon pa to ni Secretary Villar. Nung ginawa nyo yung dike, 3 alignment. Isang napaka-inland, yung present na ginawa nyo, yung pangalawa sa tubig. Ang matitipid lang is less than 5 billion. You chose to do the one in the middle, but you promised us 600 million for polder dikes. Pakihanap sa archives nyo, meron kayong plano niyan for polder dikes. Because 1,400 hectares ay nasa labas ng dike. Yun yung pinapakita ni Secretary Yusek David na hindi niya alam, hindi reclamation yon. Nagla-landfill sa 1,400 hectares that was not what was excluded by the dike. Na inadmit ni Secretary Villar, mag-e-erode yun. Kasi naglagay ka ng dike mataas ang tubig. Di ba? So kung landowner ka, protektahan mo. Ano to, Sequin, titled yung iba dito. Di ba? So, yun lang request ko. Can we have an honest to goodness review of that project? Senator Alan, ay naintindihan ko yung kalagayan nyo dahil kami rin sa Valenzuela, we're very conscious about the national projects, lalo na kung makaka-apekto sa constituents natin at cost ng traffic kasi most ng mga cities matraffic talaga eh. So Secretary Vince committed to take a look at this personally. Thank you. Sabi niya Thank siya you. mismo. Just related to that, but ito hindi problema. Well, problema pero anong solusyon? So in the 1970s, correct me if I'm wrong, pinanganak ko 1970 eh. So nung ginawa yung Napindan Spillway, may pangako na gagawin yung Parañaque Spillway. Ang problema, ginawa yung South Superhighway, umunlad ang Parañaque, nagmahal ang property prices. So, nag-decide, over generations to, 50 years na mahigit eh, hindi tinuloy yung Parañaque Spillway. Na-bring up to, during Pinoy's time, there was a proposal, pag nagkaroon ng road, isama sa road ang reclamation, tapos butasan going to the Pacific River, Pacific Ocean, para ang tubig, kasi kailangan pumasok ang tubig alat eh. Of course, the reforestation din sa mga watershed, no? So that was the second solution. Hindi rin inapprove to ni Sec Babes. And to be fair to him, limited na yung time, kaya road muna ang ginawa nila. Walang reclamation. The reclamation kasi would pay for the additional cost. So panahon naman ni President Pinoy, kinancel yung kontrata with Belgians for the dredging kasi ang dredging daw ay corruption. May dredging na corrupt, may dredging. Di ba it's like sabihin mo evil ang baril eh. Pag pulis ang gumamit ng baril for protection of the people, it's being used for good. If hold-upper or kung yung pulis ang mang-hold up, it's being used for bad. So dredging is a legitimate engineering intervention, and our president now is saying that. So my question is DPWH studying any of this? Are you studying either the dredging of Laguna Lake or the Parañaque Spillway or other alternatives? I ask this because flooding in the coastal areas of Laguna Lake, etc., kasi nung ginawa yan, Mr. Chairman, the LLDA law says anything below 12
12.5 meters is owned by LLDA. That's a longer story, but ano yan, PD ni President Marcos. But of course, you cannot confiscate land. So kung merong claim doon at may title, no? But the point is, we built the dike at 15 point something, 15.6, 15.5, 15.3 meters. And nung unang natapos yung dike niya, nung nagkabagyo na malaki, pumunta ako doon, malayo pa, Senwin, mga 2 meters pa talaga. Actually, lower pa din 2 meters kasi 13 is higher. Ngayon, pumunta kayo, ang taas ng tubig. So if we don't do anything about the lake, not only do we kill the potential, so I'm asking kasi kung wala pa, shouldn't you put money? Si Sec Vince knows this better than I kasi nasa finance team siya noon. Can you put this? Can you put something in the pipeline, whether it's with the Japanese, Koreans, or a study kung anong options talaga na pwede pa? Kasi I don't wanna argue na pwedeng Parañaque Spillway, then Las Piñas and Parañaque says hindi pwede. I don't want to argue na butasan yung bundok, then ayaw ng Rizal or ayaw natin ng reclamation. But doing nothing is waiting for a disaster to happen. Well, they'll take a look at that. In fact, the Secretary agrees that baka kailangan nga tingnan yung dredging doon kasi Look, alam niya rin yung yeah. situation doon. So, So pag-aaralan nila. How big again is Clark? Ilan hectares? 27? 35,000? 30,000 hectares. 30,000 Okay. hectares. So as a perspective lang, Mr. Chair, at saka sa mga nanonood pa sa atin at this time, ang Fort Bonifacio is about 500 plus hectares. Ang BGC is 100 hectares, more or less. Ang Clark is 30,000 hectares. Okay? Ang paki-Google yung exacto square kilometers ng Laguna Lake. Ang buong Singapore kasya sa Laguna Lake. Laguna Lake. Yes. So ganun kaganda at ganun kalaki ng potential niya, and it covers Metro Manila, Laguna, and Rizal. Kung hindi nag-pandemic, yun na ang susunod naming ilalabi kay President Duterte noon na after the cleanup of Boracay, the development of Clark is a development plan for the Laguna Lake. In fact, we put money when I was speaker for, by the way, Sec Vince, let me amend myself, not only trains, a system of trains and ferries. Kasi pwedeng tumulay Di ba? Ang problema nga pababaw ng pababaw yung actually hindi lang yung tubig, yung discussions pababaw ng pababaw din So anyway, LLDA is saying that the Napindan Channel also needs dredging. Is the Napindan Channel part of the Pasig rehabilitation or hindi? Is DPWH ba involved pa with the Pasig rehabilitation? Hindi. So I think from that moment, Mga kababayan, bakit kay lahat ng mga ina-appoint ni BBM may pagka-inutil, no? Tignan nyo po si Recto sa finance. 167 billion po. Bawal pala yon na kunin mo yung pera doon sa PhilHealth, tapos ilalagay mo doon sa pondo ng flood control. Ang nangyari, mga kababayan, yung flood control na iskandal, ayun. Yun ang kanilang ginatas. Yun yung kanilang sinipsip. Nakita nyo naman, mga kababayan. Grabe talagang pagkakawatan ng mga ito. Si Recto pwedeng makulong ng plunder. Alam niyo ang plunder, mga kababayan. Nako po, billion yung allegedly na kinurap niya. Ayun, magtuturo ulit yun. Parang saldi ko. Si Meme M ang merong master dyan. Ako po, yari. Magtuturo-turo na sila dyan, mga kababayan ko. Tapos ito naman si Dizon. Ako po, dati okay ito Ngayon, nabubulgar ang kanyang mga anomalya.
Under DNR po, merong Pasig River Rehabilitation Commission. Yeah, so I don't know why pinost ng LLDA yon, or maybe they're lobbying or meron, but yun nga, just because the lake is intimately related then with the Pasig River, Yes. may I ask Sec Vince, maybe in the cabinet level. Baka- I I'm sure mean, there- I appreciate, I think Ramon Ang is involved in the dredging and is doing, I think, a good job there with DPWH. But yun nga, in relation with the lake, and it will help Taytay, Pasig, and Taguig. But it will also help the other parts of the Laguna Lake. No? Correct. Tama po. Okay, last lang clarification sa flood control. Do we agree in the same definition, Sec Vince, na ang ghost, bayad pero walang project? Yes. Yes. Diba? po. Yan po ang- Compared to, for example, wala tayong argument sa okay yung project. Okay yung project means ito yung specification, ito yung bidding, walang luto yung bidding, nabayaran it siya. was made perfectly, no? Walang defect, etc. Okay. Substandard, there are two ways to do substandard. Ayos lahat ng bidding, sinabi 1 kilometer, 900 meters or 800 meters lang ginawa, substandard yan. The other one is dinaya yung sa bidding. Actually doon ako na-confuse kasi sinabi ni Engineer Bryce yon na lahat ng project sa district na is substandard because inayos nila yung program. But yung DUPA is regional ba o provincial? Per project po ang DUPA. Ang CMPD is per region. CMPD. Yes. So the CMPD for the whole Bulacan is the same, di ba? Per the whole region. The Yeah, whole region for po. the whole three. region 3 Yeah. is the same. Yeah. Per district. No, per dis- sabi nyo DUPA, which one is district, which one is ano? Yeah, sorry. Ayan. Ni-remind lang ako for those watching us. DUPA is Detailed unit price, price analysis. analysis. Okay. And then yung CMPD is cost of construction materials price data. Yes. So regional yung CMDP kasi let's say if you're an CMPD. island, Romblon, Mindoro, baka mas mahal yung semento doon. Correct. Yes. May Diba? plant, But- may logistics. But kung katulad nun, yung for Bulacan, Pampanga, etc., it's the same, di ba? Ang CMPD pala, it's issued per region pero may values din per district. No, so Yeah, but ibig nagagranular sabihin, siya. how many congressional districts sa Bulacan? Ang Bulacan. This is district engineering districts. districts. Engineering districts. Yes, how many? 3 engineering Oh. districts. And more or less, all three will use the same CMDP, di ba? Kasi it's one province. Yes. Oh, so kung tama yung sinabi ni Engineer Bryce na lahat nung sa kanya substandard, are we saying for all three districts substandard? Eh, pareho pricing unit nila eh. No, I agree with you. I heard what you said, implementation. Yun yung sa Ghost. May testimony dito si Bryce na sabi niya, lahat ng projects namin, inayos namin yung pricing. So lahat yan substandard. Galit at yun, naano ako doon kasi lalo pag sinabi mo sa estudyante, school building, substandard, paano kung gumiba yun? Tulay, substandard, paano kung gumiba? That's why I'm trying to define terms ngayon kasi I think iniiba niya yung definition ng substandard. Ang alam kong substandard, di ba, dapat ang bakal mo ay, di ba, ganyan kakapal, nilagay mo, ganito kakapal. So, tama si Sec Vince, it's the implementation. But yung sinabi kasi niya, inayos kasi namin presyo. I'm trying to understand that. Or inayos niya yung program. Ang ginagawa ho nila, binobloat ho nila yung design in quantities. For example, kung 10 bakal, ginagawa nilang 20, pero ang ginagawa nila 10 lang. Yeah, but anyway, thank you for that. Let's continue to define. Two things, Sec Vince, kasi
galit na ang tao eh. So kung ang intention lang natin to make them activists, to demand change, it's there. Ayan mga kababayan, lalong magagalit ang mga tao pag si Marcoleta tinibag nyo, gusto nyong mawala. Kaya kayong mga kawatan, bangagan, pinklawan, pagka si Marcoleta hinadlangan nyo, naku po, baka magwala na ang buong mundo. Magwala ang mga Pilipino, buong Pilipinas, ultimo sanggol, mag-rally sa kalsada. Sinasabi ko sa inyo. Ginigigil nila ang taong bayan, mga kababayan. Isipin nyo si Marcoleta ipapakulong dahil sa sose, mga animal. But if we're going to make people depressed, and if we're going to, if people are saying walang pag-asa ang Pilipinas, we're working against ourselves, di ba? House divided will fall. Of course, kung may isang magnanakaw sa bahay, di ba, kick him out, ikulong mo. Di ba? Pero kung, paano pag ang ikulong yung nagtatanggol? Yung mga nagnanakaw, yun yung magpapakulong nung nagsasalita laban sa kanila. Naku po, mga kababayan ko, magigigil kayo dito. Lahat na lang. Ultimo PhilHealth, ginatas nila, mga kababayan. clarification ha. So kanina nagtanong si Sen Marcoleta, ang sagot mo you're verifying all the projects, but so far you've verified 30 na ghost, na sure na ghost? Yeah, mga 30. 30, di ba? 30 in Bulacan. In Bulacan. And then seven ang confirmed ghost. second ang confirmed ghost. Seven. Ilan ang confirmed ghost sa buong Pilipinas? Yun po ang yun po ang ongoing na Yeah, but ilan as of today? 420. As of today? Introducing. So yan mga kababayan, napakatindi. Ang sinasabi ng mga tao, wala nang pag-asang Pilipinas hanggat nandyan ang mga kawatan at mandarambong na politiko sa gobyerno. Nililito niya ang media, inubos ang oras sa daldal niya para hindi siya ma-question. So far, ang nakikita ko pag maingay, damay-damay. Dami kong nakita mga takot sa sarili nilang anino. Tumigil ka na, nga kaldero. Naku po, wala talagang mangyayari sa bansa, talagang palubog na. Maraming mahina ang unawa, kawawang Pilipinas. Si Marcoleta, tinutugi sila. Si Marcoleta ang gusto nilang ikulong, pero mga kawatan, yun yung gustong maghari-harian. Ganyan din ang ibang kuda ng kuda. Yung pala may tinatago. Tignan nyo. Si Dison. Kailan kakasuhan ng tao na ito? Nako po. Grandstanding na naman itong si Cayetano. Ay, mga loyalista nga mga ito. Marami kang building pinapagawa sa Taguig na di malaman kung saan gagamitin. Mga mga loyalista nga yung mga Tignan niyo si Cayetano nang nagtatanggol, siya pa ang binabas ng mga animal. So anong masasabi niyo mga kababayan sa panglalapastangan nila kay Marcoleta? I-comment niyo po kasi isipin niyo, kinasuhan, ipakulong daw si Marcoleta dahil nandaya daw, perjury. Naku po. Yan lamang po ang ating bahagi mga kababayan ko. I-like, i-share nyo po ang video ito. Mag-comment po kayo for transparency, for a better democracy. Ipagtanggol natin si Marcoleta. Huwag natin iwan. Mga kababayan, mga OFW, kayo na lang po ang bumubuhay sa Pilipinas. Dahil nagpapadala kayo ng dolyares. Nako po. Iba na talaga ang mga namumuno. Ang matino, ang kinukulong. Salamat po ng marami. I-comment nyo pong taga-saan po kayo, anong lugar kayo at magre-reply po tayo isa-isa. Salamat po sa inyong suporta. Mabuhay po.